Thank you sa pag-drop by. Yan sa mga kaibigan, no, pag-uusapan lang natin ngayon itong nangyari nga no, na pag-deny ng interim release no, dito kay dating Pangulong Duterte. At ayon po sa lawyer ng mga biktima ng EJK na si Attorney Christina Conti ay naapektuhan daw ang desisyon ng ICC dahil din sa mga statement, no? Sa mga statement ni Sara Duterte at ng iba pang mga pamilya. So kayo mga kaibigan, anong take nyo dito? Anong masasabi nyo dito guys? No? Dito po sa desisyon ng ICC na hindi po payagan ang dating Pangulong Duterte sa interim release na kanilang hinihiling. No? So pag-usapan po natin guys, no, kung bakit po ayaw payagan, no, itong si dating Pangulong Duterte sa interim release nga na yan. Okay. So, yan nga mga kaibigan, ang sinasabi nga po, kita naman natin guys, no, mga ilang araw na ang nakakaraan na itong mga Duterte, itong mga DDS na to, mga guys, tuwing sila ay merong tinatawag na gatherings or meetings, no? Dito po sa The Hague ay nag-aano po sila yung si VP Sara Duterte at ang mga ibang member no ng Duterte family ay nagsasalita. At madami po silang mga sinasabi at yung sabi ko nga po, madami doon ay against na sa ICC, no? So, ito po mga kaibigan, itong ginawa nila ay talagang ano tawag dito, naging dahilan, no? Para hindi talaga ma-approve, no, yung interim release. At saka kapansin-pansin mga kaibigan na etong mga Duterte wala silang GC, no? Wala silang group chat kasi yung kanila mga sinasabi guys ay pagkakaiba no? May sasabihin si Sara pagkatapos yung si Elizabeth naman iba. Katulad ng mga nakakaraan ang sabi guys na ni Elizabeth Zimmerman, maayos naman daw si Duterte, okay naman daw si Duterte, wala naman daw problema. Tapos minsan naman sasabihin ni Sara na yun nga daw, may nangyari daw kay Duterte, kay ganito, kay ganyan. Tapos pagdating naman kay Kaufman sa lawyer ni Duterte ay sasabihin naman na hindi nga daw makakilala, no, kung sino yung kaharap niyang pamilya. May problem daw, no, kasi yun nga yung nadapa, etc. So ang dami nilang mga sinasabi na nagkakataliwas, no? Hindi nagkakatugma. Kumbaga parang wala silang GC, no, guys. So tapos andyan pa yung inaaway nila, no? Inaaway nilang ICC. Remember mga kaibigan, sinasabi nila na ang ICC ay nagmamalabis, no, sa kanilang katungkulan, wala silang jurisdiction, na yung mga statement nila mga kaibigan ay imbis na makiusap, sila pa yung matapang at inaaway pa nila yung ICC. So sa tingin niyo makakabuti ito sa kaso ni Duterte? Madaming nagsasabi mga kaibigan na hindi epektibo, no? Yung ginagawang strategy ni Sara ay hindi po epektibo. At saka Baste, Pulong na inaaway nila ang ICC at yung sinasabi nga nila madalas na kinidnap daw si Duterte, no? So, ayan mga kaibigan, kitang-kita natin na pag sinabi mo kasing pag sinabi mong kinidnap si dating Pangulong Duterte, ibig sabihin hindi ka naniniwala sa jurisdiction ng ICC, ibig sabihin hindi ka naniniwala sa power ng ICC as International Criminal Court. So doon pa lang, questionable na yon. Ibig sabihin mga kaibigan,
kung sa tingin mo ay kinidnap lang si dating Pangulong Duterte, ibig sabihin nun, once na siya ay nagkaroon ng interim release, aba, may kinidnap ba na kapag pinalaya mo ay pababalikin mo pa doon? Siyempre, hindi mo na pababalikin. Sino ba ang matinong tao na sinasabi mong kinidnap yung tatay mo pagkatapos nung humiling ka ng interim release at pinalaya, sino bang matinong tao na ibabalik pa yung tatay niya sa ICC for trial? Sinabi mo na nga, kinidnap Di ibig sabihin, once na meron kang chance na ilabas yan, or kahit pag pinayagan siya ng ICC na ilabas, ibig sabihin, gagamitin mo na lahat ng tsansa mo para maitago yung tatay mo at maiuwi sa Davao at tuluyan ng maitago. Make sense, mga kababayan? So dito, nakikita natin na mukhang hindi talaga nag-iisip ng maayos, no? Mukhang wala talaga sa katinoan, no? Ang Vice Presidente. Lawyer siya, mga kaibigan, no? Lawyer daw siya, pero mukhang hindi niya alam yung mga consequence ng kanyang mga ginagawa. Di ba? Kasi, alam mo guys ako hindi ako lawyer, pero nung naririnig ko yung mga sinasabi nila tungkol sa ICC, isa agad ang nasa isip ko, wala na to. Hindi ito pagbibigyan. Kasi kahit kung ako ang ICC, ipinapakita nila, mga kaibigan, na talagang hindi nila papayagan ang tatay nila na mag-stand sa trial at hindi nila gugustuhin na ang tatay nila ay talagang humarap sa trial sa ICC, no? So doon pa lang, mga kaibigan, ay mali na talaga ang ginawa, no, nitong si Sara at ng mga Duterte. Yeah. So isa pa, mga kaibigan, yung ginagawa nila na kapag sila ay nai-interview, ang dami nilang mga sinasabi sa media na hindi naman nararapat. Kasi sa pagkakaalam ko, mga kaibigan, although hindi ako lawyer, pero sa pagkakaalam ko, once na na-file na ang case, hindi na pwedeng pag-usapan yan. At hindi na pwedeng, hindi na pwedeng pag-usapan ang mga merito ng kaso. Kasi, bawal na yun na maapektuhan siya ng public opinion, no? Yan ang pagkakaalam ko, mga kaibigan, hindi ako lawyer, pero yan ang pagkakaalam ko. Na once na i-file mo na ang case, hindi mo pwedeng ilabas yung mga, kung ano man yung mga pinag-uusapan, no? Sa korte or tungkol sa kaso. Siguro pwede ka lang maglabas ng information, yung general information, hindi yung tinutukoy mo talaga kung ano ang nangyayari sa kaso. Kasi mali yun, guys, mali yan kahit dito sa korte natin dito sa Pilipinas, no? Ito na naman yung mga hater na DDS. Alam nyo, payo ko sa inyo, no, mga DDS. Magbago na kayo ng ugali, no? Magbago na kayo. Wala ba kayong balak magbago ng ugali, no? So, tayo dito, humaharap tayo dito sa live natin ng maayos. Tayo ay nagdi-discuss about a certain topic. Pagkatapos, dito kayo sa channel ko. Pagkatapos, kung ano-anong mga sasabihin nyo, sakala nyo ba apektado ako? No. Mamamaya, iiyak kayo, no? So, stay tuned. Makinig lang kayo kasi mamaya, iiyak kayo. Magaling pa naman ako magpaiyak ng mga DDS, no? Stay tuned, huwag kayong aalis kasi sinisigurado ko sa inyo, mamaya, hahagulgul kayo sa iyak. Okay, so mga kaibigan, no, pagpatuloy natin. Yan. So, itong ginagawa, no, ni na VP Sara Duterte ay puro delaying tactics, no?
At dinidelay nila yung mga proceedings, yung, halimbawa mga kaibigan, magre-request sila ng for interim release, no? Tapos kapag yung yung ICC ay bababa na ng desisyon, may panibago na naman silang motion, no? May panibago na naman silang isasampa na about jurisdiction, no? So masyado nilang dinidelay, no, mga kaibigan, yung mga proceedings para talagang madelay ang trial. So, kitang-kita natin yung strategy, no, ng mga Duterte, ni VP Sara Duterte at saka nitong kanilang lawyer, no? Siguro sa direktiba na rin ni Sara Duterte kasi si Sara naman ang nagbabayad diyan, di ba? So, siya na rin yung nagda-direct, no, dito kay Kaufman. So, yun nga mga kaibigan, dinidelay. Parang lang yan parang dito lang yan sa Pilipinas. Yung kanyang impeachment, dinidelay-delay, nag-file ng dalawang nag-apila siya, no? Dalawa yun Nag-apila siya na ang kanyang apila nun ay deklara na unconstitutional daw ang kanyang impeachment. So, unang apila niya, walang sagot. Pangalawang apila, yan, sumagot kaagad, no? Yung Supreme Court natin. At yun nga, pinadeklara na unconstitutional. So, kita natin dito, si Sara Duterte, nag-hang on lang siya, guys, doon sa yung mga maliliit na mga loopholes, no, ng batas, doon sa legality. Pero, hindi po siya makapanindigan sa katotohanan kasi wala naman po siyang katotohanan na paninindigan dahil alam niya na marami talaga siyang kasalanan at alam niya na nagsusumigaw ang mga ebidensya patungkol sa kanyang paggasta ng confidential funds. Ay hindi niya talaga yung kayang panindigan na makipaglaban siya ayon sa facts. Hindi niya kakayanin yun. Kaya nga, ang ginawa na lang niya, mga kaibigan, ay questionin ang legality, ang pagiging constitutional or unconstitutional ng kanyang impeachment. So the same with dito, no, with Duterte, kay Digong. The same with the case of Digong, no, the crime against humanity, na ganito din yung ginagawa nila Hindi nila nilalabanan ayon sa mga facts, mga nag-gather ng mga data sa mga makatotohanan, hindi po nila nilalabanan sa ganun. Nilalabanan po nilang ICC ayon sa pag-question sa jurisdiction, ayon sa pag-question sa kung legal ba yung pag-aaresto, no? Ganun po sila. Ganun po itong kampo ni Sara Duterte. Hindi po nila kaya, no, na lumaban ayon sa facts. At isa nga po sa kini-question nila ay si Duterte daw ay hindi na daw fit para sa trial. Matanda na daw, kesyo dapat daw si Duterte pauwi na kasi matanda na daw. Dito na lang daw sa Pilipinas, no, kasi for humanitarian reason. Yan po yung kanilang mga sinasabi at kanilang yung dire-reason out na matanda na daw po si Duterte. Pero eto mga kaibigan, kung titingnan natin, meron bang matanda pagdating sa kasalanan? Alam niyo guys, okay lang sana kung ang kasalanan ni Duterte halimbawa ay let's say, nagnakaw siya ng 5 bilyon. Nagnakaw ng 5 bilyon sa Pilipinas. Okay. Dahil sa nagnakaw ka ng 5 bilyon at matanda ka na, sige. Pauwiin ka namin sa Pilipinas, pero ang gagawin mo, babayaran mo yung 5 bilyon with interest. At pagkatapos, pagdating sa Pilipinas, doon ka iha-house arrest kasi matanda ka na.
Okay lang sana guys kung ganun ang kaso niya eh. Kung nagnakaw siya ng 5 bilyon, pagkatapos pababayaran lang sa kanya yung 5 bilyon, tsaka syempre yung interest na rin. Kasi syempre, nagnakaw siya, kailangan bayaran niya yan, no? At saka pauwiin siya ng Pilipinas, iha-house arrest siya dito. Hindi siya ikukulong, house arrest na lang. Kasi matanda na siya. No? For humanitarian reason. Okay lang yun guys eh. Ako payag ako dun. Payag ako dun. Pero kung sasabihin mong may namatay, 30,000 na mga Pilipino namatay. Eh guys eto sasabihin ko sa inyo. Isip-isip kayo na mga nagtatanggol kay Duterte. 30,000 namatay. Yung pinakabata, 3 years old. 3 years old take note, namatay dahil sa EJK. May 7 years old, 9 years old, 11, 12 years old. May buntis, nadamay lang, may lolo, may lola, mga senior citizen nadamay, namatay. Kasi ang target yung tatay, buong pamilya nandyan, so lahat na itsugi. Direktiba ni Duterte, ayon kay Las Cañas. Remember, 30,000 souls. Hindi yan basta-bastang kasalanan, guys. So, hindi mo po pwedeng, hindi mo po pwedeng sabihin na, ay, matanda na siya. Dapat na for humanitarian reason. Humanitarian reason? Paano yung mga namatay na 30,000? May humanitarian ba yun? Makatao ba na may namatay na 30,000 sa kanyang war on drugs? Tanungin ko kayo, makatao ba ang 30,000 na natsugi sa war on drugs? Na napakarami doon, biktima lang, hindi naman sila involved. Kung halimbawa, yung 3 taong gulang na namatay, anak mo, halimbawa anak mo yun, anong gagawin mo? Hindi mo ba ipaglalaban na makakuha ng hustisya yung anak mo? Sige nga, maging realistic tayo mga DDS, no? Maging realistic tayo. Huwag kayo masyadong bias. Sasabihin nyo, matanda na si Duterte. Bakit? May tanda-tanda ba pagdating sa kasalanan? Hindi naman, guys, ang kasalanan ng tao ay hindi mawawala dahil sa siya'y matanda na. Remember that. At kung titingnan natin, mas maraming mga senior citizen dito sa Pilipinas na vulnerable, sila ay nakakulong, no? Sa mga jail natin dito sa Pilipinas at hindi maganda ang kanilang condition. Kung sasabihin yung si Duterte dapat pauwiin, dapat hindi ikulong, dapat house arrest kasi matanda na. Lahat ng matanda dito na nakakulong sa Pilipinas, pauwiin na rin natin at i-house arrest na lang natin. Kasi matanda na sila eh. Lahat na ganun. Huwag na natin ikulong ang mga matatanda. Di ba? Mga natandang tsumugi, may mga matatandang gumawa ng iba-ibang krimen, huwag na natin silang ikulong. I-house arrest na lang natin. Kasi matanda na eh. Di ba? Kaya, etong sasabihin ko sa inyo, wala sa katandaan yan. Mawawala lang. Ito ang katotohanan. Nawawala lang ang kasalanan ng isang tao once na siya ay mamatay. Doon lang magtatapos yun. Na hindi mo na siya po pwedeng usigin kapag siya ay namatay na. Tapos na ang lahat. Yun lang ang paraan para si Duterte ay hindi na usigin, hindi na pagbayarin sa kanyang mga kasalanan kapag siya ay patay na. Real talk tayo. Yan ang sinasabi sa Biblia, maging sa batas ng tao. Hindi mo na po pwedeng usigin
ang taong namatay. Hindi mo pwedeng ilagay sa anak yung kasalanan ng tatay. Hindi mo pwedeng sabihin na patay, halimbawa, patay na si halimbawa lang, no, namatay na si Duterte. Huwag naman sana, no, knock on wood, ayokong mamatay si Duterte kasi gusto ko humaba ang buhay niya para mapagbayaran niya ang kanyang makasalanan. Gusto ko humaba ang buhay niya until 150 years old para talagang feel niya na mapagbayaran ang lahat ng kasalanan niya, no? So, mga kaibigan, itong sasabihin ko sa inyo. Itong si Duterte, no? Guys, matanda na siya. So, kapag siya ay namatay at yung kanyang crime against humanity, hindi mo yan pwedeng ipasa sa anak niya. Bawa, yung pinakamatandang anak niya, si Pulong. Si Pulong. Hindi mo pwedeng sabihin, oy, Pulong. Si Pulong yung natin, kakasuhan natin kasi dapat magsisi ka sa kasalanan ng tatay mo. Kakasuhan ka kasi yung tatay mo ganito. Tsumugi, 30,000 ang namatay. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Kasi yung kasalanan ni Duterte, nabaon din, namatay din kasama niya sa hukay. So, hindi mo yan pwedeng isisi sa kanyang anak ang mga nagawa niyang kasalanan. At hindi mo pwedeng singilin ang kanyang anak dahil sa kasalanan na nagawa niya. So, yun lang ang paraan, mga kaibigan, para hindi siya mapanagot kamatayan. Pagpatay na siya, doon lang siya hindi mapapanagot. Hanggat buhay siya, matanda man yan, kailangan pa rin niyang managot. Dahil walang tanda-tanda, walang bata-bata pagdating sa kasalanan. Pero syempre, mga 7 years old, mga sa batas natin, edad hanggang 15, wala pang yan, hindi pa, kumbaga, hindi pa nakukulong. DSWD lang. Pero kapag meron ka ng kaalaman, no, may kaalaman ka na sa ginawa mo, kahit ikaw ay 15 years old, ay ang gagawin sa'yo, pa rin, no, kailangan mo pa rin ng DSWD at pagdating mo sa tamang edad, doon, pwede ka nang ikulong. So, eto mga kaibigan, no, itong nangyari kasi kay Duterte, isang reason din kung bakit hindi pinayagan, no, yung interim release. Although sinasabi na ni Harry Roque na sure, no? Si Harry Roque, guys, pahiya siya Napakarami ng mga DDS na inuto nila ang mga DDS. Kasi alam kasi nila na ang mga DDS ay uto-uto. Inuto nila, guys. Niloko nila ang mga DDS na makakalaya na daw si Digong. Aba, yung iba naman, nakita ko, yung iba nag-post tuwang-tuwa. At yung iba naman talaga, mga kaibigan, ay nagdidiwang na. Kasi makakalaya na daw si Digong. Ngayon, fake news. Ang hindi ko naman maintindihan sa mga DDS, paulit-ulit na lang silang binubudol at niloloko ng mga DDS vloggers, ng mga influencers, ng mga DDS, pero patuloy-tuloy pa rin sila na naniniwala sa mga sinasabi ng mga DDS vloggers at influencers. Hindi ko maintindihan, bukok ba talaga kayo? May DDS ba dito? Sagot nga kayo. Yung mga DDS dito, sumagot nga kayo. Talaga bang ipinanganak kayo? Inborn ba talaga kayo ng mga bugok at mga tanga? Sumagot nga kayo. Bakit pa ulit-ulit yata kayong niloloko influencers sa mga DDS ay patuloy pa rin kayo na naniniwala? Pero mo guys, ang dami lang natutuwa ng mga DDS kasi makakauwi na daw si Digong. So, ano nangyari sa inyo? Nga. Nakahiya kayo. Hindi pinayagan ang interim release.
Bakit naman kasi kayo papayagan? Eto nga, pinapakita nyo. Rebellion. Hindi nga kayo marunong sumunod eh. Nakita ng ICC na hindi pwedeng palayain si Duterte dahil nakita niya kung gaano kayo ka-wild. Nakita niya na hindi kayo marunong sumunod sa batas. Kapag pinalaya nga naman si Duterte, wala na yan. Hindi nyo na yan pababalikin. At hindi nyo na yan papupuntahin sa trial. Ang ICC, hindi nyo maluluko yan. Ang ICC, matatalino yung mga judges dyan. Hindi yan kara na bugok. Matatalino ang mga judges dyan. Maraming mga mga doctorate, larangan, iba-ibang specialization ng law, ng batas. Matatalino yan, hindi yan katulad ni Sara Duterte na bubok. Kaya hindi niyo malulokong sa pamagitan ng pagpaiyak-iyak ninyo sa dahig. Hindi niyo yan maluloko sa pamagitan ng mga paawa effect ninyo sa dahig. Yung mga ginawa ninyo sa dahig, yun pa kamo ang naging cause para hindi payagan ng ICC ang interim release ni Duterte. Tama ka, ready to serve, DDS pasimuno ng fake news. Correct ka dyan. Pasimuno ng fake news ang mga DDS. Tama ka dyan. Gnarly Festin, kayong mga DDLs, manahimik na kayo. Correct, no? Manahimik na sila. Yan. Kaya ito mga kaibigan, no? Itong ginagawa ng mga DDS, na patuloy silang gumagawa ng mga fake news. Okay, so guys, patuloy ang fake news, everyday fake news. Wala silang ginagawa, guys, kundi puro fake news. Diba? Yan. Tapos, isa rin mga kaibigan, sa pinaka-reason, no? Isa rin, kung bakit talagang hindi pinayagan itong si Duterte. Kasi nakita guys na kahit yung Senado ginagamit para ipagtanggol si Duterte. Tingnan niyo mga kaibigan mas nauna pang maglabas ng resolution about the interim release of Duterte, na palayain daw si Duterte at i-house arrest na lang. Mas nauna pa nilang ginawa na maglabas ng resolution kaysa tumulong sa nangyari sa Cebu. Tingnan mo yan mga kaibigan, mas nauna pa pagtanggol